Sa mapagpalang gabi po sa inyo lahat mga minamahal na kaibigan, mga kapatiran, sa mandako ng mundo kayo naroroon. Sa gabi ito ay nais ko pong magbahagi na isang pag-aaral. Pero bago yan, tayo po muna ay manalangin upang hingin natin ang gabay ng ating banal na Diyos. Ama namin Diyos sa katastaasan ng mga langit, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Hinihiling po namin ang inyong banal na presensya na siyang manguna sa aming pag-aaral sa oras na ito. At tulungan rin ang bawat isa sa amin na ito ay aming lubos na maintindihan at maunawaan. At tulungan rin kami na ito ay aming maisakabuhayan. Nang sa ganun na ito ay magiging pagpapala sa bawat isa sa amin at kami ay makakapaglingkod sa inyo na makasunod sa inyong mga banal na kalooban. At hiniling rin namin ang kapatawaran sa mga kasalanan sa isip, salita at sa gawa sa pangalan ng Jesus na tagapagligtas. Amen. Kisa muli magandang gabi sa inyo lahat mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid. Sa oras na ito ang topiko na aking tatalakayin tungkol po sa salita ng ating Panginoon. Una ito ay pinamagatan natin the love of God. Ito yung pamagat ng ating pag-aaral sa oras na ito. So, sa ating pag-aaral sa oras na ito po yung mga bagay na nais kong talakayin nang maintindihan natin ng mas madali yung ating pag-aaral sa oras na ito. So, ito yung mga bagay na ating tatalakayin sa oras na ito. So, unang tanong, ano ba ang pag-ibig? What is love? Sabi dito sa 1 John 4 verse 16. Sabi dito, God is love. Napakaganda mga kapatid na ang Diyos pala ay pag-ibig. Kaya mali yung mga paliwanag ng ibang tao o yung human interpretation ng tao sa isang tanong kung ano ba ang pag-ibig. Kasi minsan ang tao sasabihin na ang pag-ibig ay bulag. Pero sa Biblia nagpapaliwanag, sabi ang pag-ibig ay Diyos. O Diyos ay pag-ibig. So God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Napakaganda mga kapatid yung sinasabi dito sa talata. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Napakaganda mga mahal na kapatid at mga kaibigan. So, meron pa sinabi dito, all true love comes from God. That tender emotion, that ability to desire, that capacity to care was implanted in our being by the Creator, God. So, ano sinabi dito mga mahal na kapatid? Na ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. Kapag ang isang tao ay sasabihin niya sa kanyang asawa o kaya sa kanino man na siya ay may tunay na pag-ibig sa kanyang kapwa o sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, ngunit ang isang tao ay walang pananampalataya sa Diyos, yan po ay hindi totoong pag-ibig. Sabi dito, ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling lahat sa Diyos. At kung ang isang tao ay walang pananampalataya,
ibig sabihin, yung kanyang pag-ibig na kanyang sinasabing tunay o totoo ay hindi po totoo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling lamang sa Diyos. At ang Diyos ang nagbibigay niyan sa tao. At yan lang ay matatamo natin kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Yung tender emotion. Ano yung tender emotion? Kahit galit na isang tao, maamo pa rin siya na magsalita. Galit na siya sa mga anak, maamo pa rin siyang magsaway sa kanyang mga anak. Ganun ang pag-ibig ng Diyos at yun ang tunay na pag-ibig. Pero yung pag-ibig ng tao na sasabihin natin tunay, kapag ka nagalit ay pasigaw yung pagsasabi dun sa kanyang asawa, kanyang anak, o sa kanino man, yan po ay hindi tunay na pag-ibig. Kapag ka isang tao ay walang pananampalataya, ulitin ko, hindi po yan magkakaroon ng tunay na pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Dahil ang tunay na pag-ibig ay galing sa Diyos at hindi po doon sa sinasabi ng isang tao na kanya tungkol sa kanyang nararamdaman na sabihin niyang tunay ang kanyang pag-ibig. Kaya sinasabi dito, what are the types of love that people know? Ito yung pag-aralan natin. Kung yung mga pag-ibig na pinagsasabi ng mga tao o sinasabi natin sa ating kapwa-tao, sa ating asawa, o sa mga anak, o kasintahan, sa magulang, anong klaseng pag-ibig kaya yun? Dito merong 8 types of love. So dito, yung una, tinatawag na eros or erotic love. A passionate physical and emotional love based on aesthetic enjoyment, a stereotype of romantic love. So ito yung tinatawag na eros love or erotic love. Ito ay pag-ibig yung opposite sex, lalaki sa babae. Ito naman pangalawa, tinatawag na ludus. Ano ibig sabihin ng ludus? Ito, a love that is played as a game or sports. Conquest may have multiple partners at once. So ano itong ludus? Ito yung uri ng pag-ibig ng mga taong hindi tapat sa kanilang damdamin. Yung mga playboy, playgirl, may asawa na, meron pang kabit. Yan ay ludus na pag-ibig. Sabihin, mahilig lang maglaro. Yung pinaglalaroan ng damdamin ng kanyang kapwa-tao. Nito, storge, an affectionate love that slowly develops from friendship based on similarity. So ito yung tinatawag na storge. Sabihin, yung magkakaibigan, palaging nagkakasama, nagkakahulugan ng loob, nagkakamabutihan, dahil doon yung sabi, based on similarity. Gusto ng isa yung gusto na isa ay nakikita niya doon sa kanyang kaibigan. Kaya doon nagsisimula yung pag-iibigan nila. Ito naman isa, tinatawag na pragma. Ito, love that is driven by the head, not the heart. So, ano ibig sabihin nito? Yung mga taong nasabi, umiibig puro doon lang sa kanilang mga labi. Yung kanilang puso, malayo, sabi ng Panginoon. Ako'y kanilang iniibig sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So, yun po yung tinatawag na pragma. Meron ding mania, obsessive love, experience great emotional highs and lows, very possessive and often jealous lovers. Yung mania, yung mga sobrang siluso na mga tao, uri ng kanilang pag-ibig ay tawag na mania. At meron dito, agape love. Ito yung selfless, altruistic love or spiritual love. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Dito sa kabila, meron dito tinatawag na philia or filial love.
refer doon sa pag-ibig within a family circle. So, yun yung filial love. Meron din isa dito na philautia or self-love. Pero ang pag-aaralan natin dito, itong pag-ibig ng Diyos, itong agape love. Ito yung sentro ng ating pag-aaral sa oras na ito. What is God's role of loving? Or what is God's role of love? Sabi dito, God's love is unconditional. Napakaganda ang pag-ibig ng Diyos. Walang kondisyon. Sabi dito, unchanging at unending. Walang katapusan, hindi nababago. Yun ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Kahit tayo'y paulit-ulit na nagkakasala, still yung pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Bukas ang kanyang puso kung tayo'y babalik na mananampalataya muli sa Kanya at maglilingkod sa Kanya. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi kagaya ng ating pag-ibig. Meron tayong limitasyon. Meron tayong pagbabago sa ating damdamin. Pero ang Diyos, walang pagbabago yung kanyang damdamin at walang katapusan yung kanyang pag-ibig at walang kondisyon. Unless darating na yung panahon na sinasabing close of provision. So pagka darating yung tinatawag nating close of provision, mga mahal na kapatid, doon na mangyayari yung change ng pag-ibig ng Diyos para sa makasalanang tao. At doon ma-end yung pag-ibig ng Diyos para sa ating mga makasalanang tao. Dahil sabi, close na ang provision. Yung pag-ibig ng Diyos para sa makasalanan ay sarado na. So doon mangyayari na mabago yung pag-ibig ng Diyos. Pero habang nanatili ang awa ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Ito, God's love is unconditional, unlimited, and complete. It's in Romans 5 verse 8. Sabi dito, but God commended His love toward us, in that, while we were yet sinners, na sinasabi, kailan pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao? Sabi dito, while we were yet sinners. Nung tayo'y makasalanan pa, ano nangyayari? Christ died for us. Sa John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong layunin kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan? Balik tayo rin sa Romans 5 verse 8. So dito, He gave His only begotten Son to die for us. Yun ang purpose kung bakit ibinigay si Panginoong Hesukristo sa sanlibutan ito. Bakit ibinigay siya ng Ama? Ang purpose upang siya ang mamatay para sa atin. Nang sa ganun tayo magkaroon ng buhay dahil sa Kanya. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Na ang sino mang mananampalataya doon sa anak na Kanyang ibinigay upang magligtas sa atin, sabi niya, ay merong buhay na walang hanggan. Ang hindi mananampalataya, yun ang mapapahamak. Pero yung mga taong mananampalataya ay magkakaroon yun sila ng buhay na walang hanggan. Do you know how much God loves you? Alam ba natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Sabi dito sa Isaiah 49 verse 15.
Isaiah 49 verse 15, sabi dito, can a woman forget her sucking child, that she may not have, that she should not have compassion on the son of her womb? Merong katanungan. Ang isa bang ina ay magawa niyang kalimutan ng kanyang anak? O kaya hindi siya magkakaroon ng awa sa isang bata o sa isang sanggol na nanggagaling sa kanyang sinapupunan? They may forget. Maari ang mga ina o ang mga magulang ay makakalimot sa kanilang mga anak. Pero ang Panginoon, sabi niya, yet will I not forget thee. Ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo kayang kalimutan. Bakit hindi magawa ng Diyos na kalimutan ang tao? Sa John 3 verse 16, sabi ito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ito yung purpose, ito yung dahilan kung bakit hindi makakalimutan ng Diyos ang tao. Dahil ito'y kanyang inibig at ang buhay ng kanyang bugtong na anak ang siyang kanyang ibinigay para lang sa makasalanang tao. Nang sa ganon, ang tao ay magkakaroon ng pag-asa sa pananampalataya kay Kristo. Sa 1 John 4 verse 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us, and He sent His Son to be the propitiation for our sins. So ano sinasabi dito, mga mahal kapatid? Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin. Sabi dito na ang pag-ibig ng Diyos ay sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga makasalanan. Yun ang inibig ng ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay mga makasalanan. At tayo ay inibig ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa tayo ay matuwid, kundi dahil sa tayo ay makasalanan. Ganon ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Kakaiba ang pag-ibig ng Diyos. So what is the difference between human love and God's love? Ano naman ngayon ang kaibahan ng pag-ibig ng Diyos at ng pag-ibig ng tao? Ang pag-ibig ng tao, sabi nito, conditional. Mayroong kondisyon ang pag-ibig ng tao. Gaya rin sa tinanong ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo. Makailang beses ko bang patawarin ang aking kapwa na nagkakasala sa akin? Nilagyan ni Apostol Pablo na limitasyon yung kanyang pagpatawad. Sabi niya 7 times until 7 times. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi. 70 times 7. Meaning to say, unlimited dapat ang pagpapatawad ng tao. Yung pagpapatawad ay pagpapahayag ng pag-ibig sa iyong kapwa na nagkakasala sa iyo. Ano naman ang pag-ibig ng ating Panginoon? Sabi dito, loving with human love, one may pass from love to hatred. Sinasabi, yung pag-ibig daw ng tao, maring ngayon ay masaya o umiibig siya, pero maya-maya ay meron ng puot sa kanyang puso. Ngunit ang kaibahan sa pag-ibig ng Diyos, sabi ito, but divine love cannot change. So ang pag-ibig ng Diyos hindi nababago, di gaya ng pag-ibig ng tao. Mahal natin ang isang tao ngayon, bukas nawala na yung ating pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. So, nothing, even death, can shatter it. It shall be the nature, very nature of the soul. Love is life.
Bakit love is life? Dahil ang Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. So, palitan natin itong love, yung salitang God, God is life. All that I understand only because of love. All is bound up in love alone. Love is God, and dying means for me a particle of love. To go back to the universal and eternal source of love. So, napakaganda ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Ang pag-ibig ng tao may pagbabago. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang pagbabago. At ito ang nais niya na maabot natin bilang mga mananampalataya. Yung unchanging love ng Diyos ay mapa sa atin. Nang sa ganon, makita ang kaluwalhatian ng Diyos dito sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Kasi ang tao, sabi na, yung pag-ibig natin ay pabago-bago. Hindi kagaya ng pag-ibig ng Diyos. Yan. God's love is unconditional, unchanging, unending. Bago dito, sa Malakay 3 verse 6, sabi ng ating Panginoon, For I am the Lord, I change not. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon, ako ay hindi nagbabago. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Ano bang relasyon ni Kristo doon sa Ama? Sa John 10 verse 30, sabi dito, I and my Father are one. So yung pag-ibig ng Diyos ay kagaya sa pag-ibig ni Kristo na hindi nagbabago o walang pagbabago, walang limitasyon at walang kondisyon. Lahat ng makasalanan na lalapit sa Kanya ay handa niyang tanggapin. Kahit gaano man tayo kamakasalanan, handa tayong tanggapin ng Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito ang nais ng Diyos na mapasa sa atin. Matutunan nating umibig kagaya sa Kanya. Pag-ibig sa atin na walang kondisyon, walang limitasyon, walang pagbabago. Hanggang sa maabot natin ang kasakdalan ng pag-uugali na magiging kagaya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Can we measure the love of God? Masusukat ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Sabi dito sa Ephesians 3 verse 18, May you have the power to understand how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ or the love of God for us. Sabi dito, may we have. Sana meron tayong kapangyarihan na maintindihan ng lubusan ang pag-ibig ng Diyos. Pero hindi natin lubos na maintindihan ang lalim, ang layo, ang lapad, ang taas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Isipin mo yun? Sabi na dito sa John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nag-iisang anak ng Diyos, ibinigay pa niya para lang maligtas ang nahulog na sanlibutan na nangangailangan ng kaligtasan. Sa atin kaya, paano kaya tayo mag-response kung merong lalapit sa ating mga tahanan at humihingi ng tulong at nagkataon na yung halimbawa bigas ang hiningi at nagkataon na isang saingan na lang rin ang naiwan nating bigas? Ano kaya ang magiging response natin dun sa taong lumapit at humingi ng tulong sa atin? Magagawa kaya natin ang gaya ng nagawa ng Diyos?
Sabi, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Nag-iisang pinakamamahal na anak ay ibinigay niya para lang sa kaligtasan ng tao. Isipin natin yung instance doon sa panahon ni Prophet Elijah. Nung isang babaeng bao na may anak, huling kain na niya. Ngunit nakikiusap si Propeta Elias na siya ay pakainin. At dahil sa tinupad o sinunod ng babaeng bao yung pakiusap, paghingi ng tulong nung nangangailangan, may pagpapalang dumating sa kanya. Hindi nababawasan yung kanyang harina at yung kanyang mantika. So sa atin, kailangan nating matuto kagaya sa pag-ibig ng Diyos. Yung iniisip ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Iniisip yung pangangailangan ng iba na unang matustusan bago ang ating sarili. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun ang nais niyang matutunan din ng bawat isa sa atin. Napakaganda mga kapatid. Mahirap mang gawin, pero kinakailangan natin pagsikapan na maabot natin yung ninanais ng Diyos sa atin. What God does for us. Ano bang ginawa ng Diyos sa atin? God loves us. Inibig tayo ng Diyos. Sa 1 John 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Yun ang ginawa ng Diyos. Kaya ang tao ay napaibig. Dahil inibig siya una ng Diyos. Ephesians 2 verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loves us. Verse 5, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. So, ano sinasabi dito? Ang Diyos na mayaman sa kaawaan ay inibig niya tayo. So, paanong paraan? Nung tayo ay mga makasalanan pa o patay sa kasalanan, doon niya tayo inibig. Hindi niya tayo inibig dahil matuwid tayo. Inibig tayo ng Diyos dahil tayo ay makasalanan at nais niya na tayo ay iligtas. At sa pamamagitan nun, ibinigay niya si Panginoong Jesucristo na siyang kapahayagan ng kanyang pag-ibig sa tao. Napakaganda ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. In what ways do you love God? Sa paanong paraan tayo umibig sa Diyos? Sabi dito sa John 15 verse 10, if ye keep my commandments, so ito yung una, yung pagpapakita na tayo ay umiibig sa Diyos. Sabi dito, keeping the commandments of God, and shall abide in my love. Sabi dito, keep my commandments, ye shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandment, and abide in His love. So si Kristo nagpapahayag sa kanyang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos nung siya ay nagkatawang tao dito sa sanlibutan upang magbigay sa atin ng halimbawa kung paano natin ipahayag ang pag-ibig ng Diyos o yung pag-ibig natin sa Diyos. Sabi dito, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Sa John 16 verse 27, for the Father Himself loved you, because ye have loved me and have believed that I come out from God. Sa 1 John 2 verse 5, but whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. Hereby
know we that we are in Him. 1 John 4 verse 12, no man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. So ano daw yung pamamaraan na tayo umibig sa Diyos? Una, tayo'y sumunod sa Kanyang kautusan. Ano bang unang utos ng ating Panginoon? Basahin natin doon sa sa John 14. Ye believe in God, believe also in me. Bago tayo makasunod sa 10 kautusan ng Diyos, kailangan muna natin manampalataya sa Diyos. At yun ay iniutos ng Diyos o ni Kristo sa atin. Kung kayo'y nagtiwala sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. Bago natin magawa ang pagsunod sa halimbawa ni Kristo na pagsunod sa kautusan ng Kanyang Ama. Sabi nito, sino man ang sumusunod sa aking tinig o sa aking salita, ang pag-ibig ng Diyos ay nasasakdal sa kanyang buhay. So yun yung pamamaraan kung paano natin may pahayag na tayo may pag-ibig sa Diyos. So ano ba ang magiging resulta kung tayo ay may pag-ibig ng Diyos? Kaya tayo ay napapaibig ng lubos na sa ating Panginoon. Sayin natin dito. Galatians 5 verse 22. God's Spirit makes us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled. So, meron ditong natawag na siyam na bunga na resulta ng pag-ibig ng Diyos sa atin at yung pag-ibig natin balik doon sa Diyos. Sabi ito, there is no law against behaving in any of these ways. Ano sinabi dito? Ang resulta ng taong umiibig sa Diyos o yung napuspos ng pag-ibig ng Diyos ay magbubunga ng mga mabubuting bunga. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagtitiis, kaamuan, kabutihan, pagtatapat, gentleness, at pagpipigil sa sarili. Ano mang kautusan meron? Kung ang isang tao ay merong mga bunga nito o merong ganitong pag-uugali, ay walang anumang utos na hindi niya kayang susundin. Ito ang napakagandang resulta. At ito ang hinihintay ng Diyos sa atin na makikita sa ating buhay, yung bunga ng banal na Espiritu. Yung bunga ng kanyang pag-ibig na tayo'y mapuspos at magkaroon tayo ng mga mabubuting gawa sa kanyang harapan. Ano pa ang sabi dito? Mga dagdag na bunga. Pagpapahayag o paliwanag kung ano ang pag-ibig. Sabi dito, love is kind, patient, never jealous, boastful, proud, or rude. Love isn't selfish or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do. Love rejoices in the truth, but not in evil. Love is always supportive, loyal, helpful, and hopeful, and trusting. Love never fails. So, ano pinaliwanag dito? Kapag ang isang tao, maraming mga bagay na sinasabi dito mga kapatid. Ang pag-ibig ay maamo at mapagtiis. Hindi siloso. Hindi mayabang. Hindi mapagmataas. Hindi road yung madali-daliin. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. At hindi madaling magalit. Yun ang pag-ibig. Kung meron tayo nito, ibig sabihin, ang Diyos ang nananahan sa ating buhay. Kapag ang isang tao ay siloso kahit nananampalataya, yan ay hindi totoong mananampalataya. Yan ay walang Diyos sa kanyang buhay. Sabi, ang Diyos ay pag-ibig.
At kung ang isang tao ay sobrang siloso, yan ay walang pag-ibig. At kung ang isang tao ay sobrang mapagmataas, yan ay walang pag-ibig. At yan ay walang Diyos. Napansin dito, love doesn't keep records, wrong records that others do. Ang pag-ibig ay hindi nag-iisip o nagtatanim ng galit o sama ng loob doon sa ibang tao na gumagawa sa kanya ng kamalian o gumagawa sa kanya ng pagkakamali o pagkakasala. Yun po yung pag-ibig ng Diyos na nais niyang makamtan o maabot ng bawat isa sa atin. Ano pa sinabi dito? Love rejoices in truth but not in evil. Ang pag-ibig ay always supportive, loyal, hopeful. Kapag ang isang tao ay wala ng pag-asa, nawawala ng pag-asa, wala na yung pag-ibig sa Diyos. At ang Diyos mismo, wala na rin sa Kanya. Pag mawala yung pag-ibig, ibig sabihin, wala na ang Diyos sa buhay ng isang tao. Pa dito. Is there anything that can separate us from the love of God? Meron bang bagay na pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sa Romans 8 verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sa Songs of Solomon, chapter 8 verse 7, love cannot be drawn by oceans or floods. It cannot be both no matter what is offered. Napakaganda. Sinabi dito mga mahal na kapatid. Meron bang pwedeng makapaghiwalay sa atin? Wala, sabi dito. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kung tayo rin ay may pag-ibig ng Diyos. Pero kung tayo ay walang pag-ibig sa Diyos, maaari yung mga bagay sa sanlibutan ay makapagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Pero kung yung tayo ay lubos na umiibig na puspos ng pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo mapapahiwalay sa Kanya. Sabi pa dito, love cannot be drawn by oceans or by floods. Hindi daw ito kaya anurin ng baha o kaya ilunod doon sa dagat. Hindi kaya kapag ang isang tao may tunay na pag-ibig sa Diyos. It cannot be both no matter what is offered. Yan ang anuhin natin. Sa huling subukan ng ating pananampalataya, subukin yung ating pag-ibig sa Diyos at katapatan. Pero sinabi dito, ooperan tayo ng kaaway. Na huwag ka nang maglingkod sa Panginoon, huwag ka nang magsamba. Magtrabaho ka na lang sa araw ng Sabat. At ganito, kalaki ang sweldo mo. Pero ang taong may tunay na pag-ibig sa Diyos, sabi dito, it cannot be both no matter what is offered. Ganon dapat ang pag-ibig natin. Hindi sana tayo madadala sa anumang alok ng kaaway sa sanlibutan ito upang tayo hindi mapalayo sa Diyos. What are the blessings or gifts you receive from God? Sa John 3:16, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito yung first gift na natatanggap natin sa Diyos. Sa Titus 3 verse 7, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Pero ito sa Isaiah 13 verse 38 verse 17, behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption. So ano yung blessings una natanggap natin? Yung binigay ng Diyos sa atin na tagapagligtas si Panginoong Jesucristo. Yung pangalawa, na tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. We are being justified. Pinagwalang sala ng Diyos sa pagitan ng kanyang awa sa
atin. At doon nagkakaroon tayo ng pangako doon sa buhay na walang hanggan. At ang pangatlo, dito, we are delivered from the pit of corruption. Ibig sabihin, iniahon tayo ng Diyos doon sa kuweba ng kasalanan. Yun ang mga pagpapala na ating natanggap mula sa ating Panginoon. Kaya na ay dapat nating pasalamatan na mga pagpapala ng higit sa anumang material na bagay, itong pagpapala ng buhay na walang hanggan, yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Diyos, at yung proteksyon sa atin na tayo hindi na muli maano doon sa kasalanan na kung saan tayo ay nanggagaling. Ito po yung kailangan nating maisip, yung mga pagpapala ng Diyos na sa ganun patuloy tayo makapaglingkod at makapagpupuri sa Kanyang pangalan. So dito sa ating conclusion, mga kapatid, sabi dito sa 1 John 4 verse 19, we love Him because He first loved us. So ito yung pag-ibig ng Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Kaya kailangan na tayo matuto rin umibig sa Kanya. Sa Jude chapter 1 verse 22, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So ano daw dapat natin gawin? Sabi, ingatan ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos, na ating tinitingnan ang kawaan ng Diyos sa pamamagitan nating Panginoong Jesucristo doon sa buhay na walang hanggan. Sa 2 Corinthians 13 verse 11, finally, brethren, bear with, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the love of God and peace shall be with you. So ito yung parang pagsusumamo sa bawat isa sa atin, na kailangan tayo be of good comfort, be perfect, maging sakdal tayo sa pag-ibig ng Diyos. Be of good comfort and of one mind in the Lord Jesus Christ. Tayo mabuhay sa kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos at kapayapaan ay sumaatin nawa. So dito po nagtatapos yung ating pag-aaral sa oras na ito. Nawa ang Diyos ay magbibigay sa atin ng pagpapala at lubos na pag-ibig, na tayo rin ay lubos na mapuspos sa kanyang pag-ibig, na sa ganun magawa natin kung ano ang kanyang ninanais na gawin natin. Yung pag-ibig niya ay may pahayag rin natin sa ating kapwa-tao, nang sa ganun tayo'y mamunga ng bunga na banal na Espiritu. Na yun ang inihintay ng Diyos sa kanyang bayan. Kapag tayo'y mayroon ng ganung bunga, He will come to claim us as His own. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bilang pagtatapos, tayo po muna ay isang awitin para sa ating Panginoon.
Ama namin sa katastaasan ng mga langit, maraming salamat po sa inyong mga banal na salita na napag-aralan sa oras nito. Nawa ito'y manatili sa aming mga puso at isipan na magiging gabay sa aming pamumuhay ng iyong pag-ibig sa amin na siya nawa ang maghahari sa aming mga buhay. Nang sa ganun magawa namin ang sumunod sa inyong mga banal na kalooban. Tulungan po ang bawat isa sa amin na aming may sa kabuhayan ang mga leksyon na iyong binigay sa amin. At ito pong lahat ay aming sinasambot dalangin kasama ang pagpatawad sa inyong kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Sa pangalan ni Jesus na Pagligtas. Amen.